kababayan, may matinding nagbanta kay Ngiwi na matatapos ka at oras mo na ngayong buwan na ito. Sino ba yan, ha? Tanggal ka raw Ngiwi ngayong buwan. Magdilang anghel ka naman sana at gabayan. Sana the Lord is with you, ano? Congressman Kiko Barzaga. Ano ba ang post niya? Either Marcos removes me from Congress or I remove him from Malacanang. There is no in-between. So, parang ano, no? Dalawa lang ang option. Tanggalin mo ako or tanggalin kita. Yun lang. Tanggalin mo na ako hanggat kaya mo. Hinahamon ni Kiko Barzaga. Alam mo, Kiko, saludo. Nanonood ka ba ng vlog ko? Shout out. Kasi before, di ba, ang binabanatan lang niya si Tambi, si Zaldico. And then, dinamay na niya si Sandro Marcos. Sabi ko, puntirehin mo yung ulo ng problema natin. Aba, well, matalino nga naman itong si Kiko Barzaga. So, he knows for a fact na ang dapat niyang banatan dito is not just Tambi and Zaldico and even yung anak, yung tatay. Yung inutil sa lahat. Yung promotor. Pero alam mo, Kiko Barzaga, excellent saludo na agad no, sa tapang mo, sa pagbangga mo kay Marcos Jr. Pero kapag nagsalita ka pa against kay babaeng ahas, itatumbling na ako ng bonggang-bongga na split pa pabagsak. Talagang bukakang buka ka. Gusto mo yon? Kasi alam mo, Kiko Barzaga, si Marcos Jr., sa tingin namin, ay puppet lang. He's controlled by the powers that be. At sino ba yung mga yan? Ay sabi nga, galing na sa bibig ni Amy Marcos eh. 'Di ba ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay ang Araneta at Romualdez. She's trying to save their last name. Ayaw niyang kalad ka rin ng apelyido. Marcos siya eh. Actually, Mangga, hindi ka na Marcos, manotok ka na. Ano, hindi ka pa makamove on sa ex mo, 'di ba? May jowa ka ng incheck. Oh, ano ba 'yun? Singaporean ba 'yun or what? Anyway, so alam mo, Kiko, ang tingin namin, sunod-sunuran lang si Ngiwi Jr. sa pinsan niya, lalong-lalo na sa kanyang katabing palaka na yan sa pagtulog, yung malaki ang tiyan na kulubot ang liig. Yan ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Magaling yan sa pagde-designate ng mga ng tasks, sa pag-organize, ganon. No? Abogada yan. Naging profesora din yan. Teacher din. Si Ngiwi, walang maipakitang diploma, so malamang college dropout yan. Okay? Plus, allegedly, gumagamit pa ng pulveron. So, since nga hindi siya physically fit, mentally fit, and emotionally fit to lead the country, most probably, ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay si Butod. Pakiatake, Kiko Barzaga, si Butod. Dead man na kung babae yun. Right? Pag inatake mo si Butod, lalong maraming magigising. Kasi so far, ikaw lang ang nag-iisa, no? Bukod kay Rowena Guanzon, na kongresista na nayayanig sila kapag may sinasabi ka against the administration. Apektado sila ng malala. Kaya ka nga nila gustong tanggalin sa Congress, tinanggal ka na nga as reservist ng AFP eh. 'Di ba? Inalisan ka na ng ano. So pag nagka-giyera, wala kang ano, hindi ka isasabak sa giyera, di pabor pa rin pala sa iyo. Army reservist kasi po si Kiko Barzaga, tinanggal na siya, no? Kasi pinag-iinitan niya yung Coast Guards, right? At saka yung ibang men in uniform siguro, ganyan. Kasi kasi sina AFP. Sinabi ni Kiko Barzaga na ano, nako, may ghost projects din naman ng AFP. O, umaray ang men in uniform, sinabi ni Kiko. Tinanggal tuloy siya as Army reservist ng AFP. Ay, ginawa ko. Oh. So, ayan nga, no? Sabi ni Kiko, tanggalin mo ako or tatanggalin kita sa palasyo. Walang in-between. It will all end this month or ma-gird. Matatapos ang lahat na, ay napakagandang Christmas gift nito sa ating mga Pilipino, mga kababayan. Di ba makakauwi na tayo ng Pilipinas, tayo mga nasa abroad. Well, lalo na yung mga OFWs na marami po kasi tayong mga kababayan, even yung isa sa mga ate ko, dalawa sa mga ate ko, no, ate Marinel at ate Jasmine, ayaw umuwi ng Pilipinas for good or ayaw mag-invest sa Pilipinas dahil nga sa tindi ng korupsyon. And paano mo ipagmamalaki naman ng Pilipinas, mga ating? Ayos ko po, ang traffic pa nga lang eh. Plus yung corruption, di ba? Krimen.
So kapag bumabatikos ka at hindi naman bumabatikos lang, kine-question mo lang naman ang performance ng adik, baka targetin ka eh. Ay, yung ibang mga ate ko talagang naaalibadbaran nga sa hindi talaga nila gusto itong niwi na ito. So instead of them investing their, 'di ba, their time and resources para sa Pilipinas, ay na ayaw nang umuwi ng Pilipinas. Magpo-for good na lang yata abroad. Maraming ganyan, right? Samantalang dati, ang mga OFWs, mangingibang bayan lang para makapagpadala sa Pilipinas, makapag-ipon, and then pagtanda, sa Pilipinas pa rin magre-retiro. Pero because of Marcos Jr. at ang mga kurakot pa, ay parang wag na lang umuwi ng Pilipinas. Baka pagtanda natin, saan tayo kukuha? Saan tayo dudukot? Right? Mauubos ang ating savings. Pero nung si PRRD, 'di ba, marami ng Pilipino ang may mga nag-iinvest na nga rin ng kondo, right? Kumukuha ng kondo sa Maynila. Ay, naku, nakakatuwa umi sa Pilipinas, nakaka-proud. No, alam natin na na paunlad ang Pilipinas sa kamay ni PRRD o toink. Nabudol tayo ng yawa. So, tatapusin daw ni Kiko ngayong buwan ang problema sa mga ngamkam na angkan na ito. At ang hashtag pa niya ay Philippines versus Marcos. Totoo naman to eh. So, kasali ka dito, Madam Ek-Ek. Ikaw, Mangga, kasama ka dito. Apelyido nyo to. Philippines versus Marcos. Tatahi-tahimik ka eh. Puro ka Ek-Ek eh. Dapat, nung nakita mo na si Butod na ang nagmamaniobra, right? Siguro, nahihiya lang din si Mangga na ang kanyang kapatid ay hindi man lang abuti ng 1 taon. Pero, hindi pa nga tapos yung 2022 noon. Kini-question na ni Mangga yung kung anik-anik na ginagawa ng kapatid. So siguro, tama na Mangga ng 1 taon, right? Pagpatak ng June 30 ng 2023, dapat nanawagan ka na. Bumaba ka na lang kapatid. Kung ayaw mo kong kausapin, kung hindi tayo makakapag-usap at bakit yung malaking tiyan na yan na makulubot ang leeg na palaka ang nagpapatakbo ng Pilipinas, hindi binoto ng mga Pilipino yan, bumaba ka na lang. Eh siguro ayaw nga niya ng kahihiyan na 'di ba yung tatay nila nagtagal ng 21 years. 2 dekadang mahigit nagtagal sa pwesto. Tapos yung kapatid niya 1 taon lang. Mangga, sapat na itong 3 taon. 3.5 taon, sapat na to. Manawagan ka lang bumaba ang kapatid mo. Kasi hindi matatapos ang mga rallies na ito hanggat nasa pwesto ang angkan nyo. Okay? Worst case scenario, makakapagpasko pa rin at bagong taon yung angkan nyo dyan sa palasyo ng mga ahas. Pagpatak ng November, may mga rallies pa rin yan. Yung technique nyo na nilalagyan nyo ng mga mata ang mga Duterte groups para nabubuking nyo kapag kami mga balak na rally. Yung technique ninyo na nagpapadala kayo ng mga double agents sa mga rally tapos pinalilipat-lipat at pinapagod, hindi habang buhay uubra yan. Biro mo yun from one location to another paglalakarin yung mga tao. Watak-watak para pagod, ubos ang pamasahe at energy ng mga tao. Eh kung concentrated lang in EDSA, di tapos, isang bagsakan. Tapos ang gusto pang mangyari ng mga mata nyo at mga double agent nyo, mag-rally lang hanggang 2028. O di sige, puro rally ang aabuti ng kapatid mo. Dahil habang tumatagal, ang gigil ng taong bayan tumitindi, lumalakas. At sabi ko nga, kahit gaano kabait ang Pilipino, pag inubos mo ang pasensya, ay, sige, ha? O, hindi lahat magpapasensya. Di ba nataga nga yung nanay mo noon? Tinaga ang nanay mo noon. Gusto nyo pa na magtagal sa pwesto at lalong manganib ang inyong buhay? Hindi lahat kayang bayaran ng salapi. Hindi lahat kayang silawin ng pera. Kung walang balak
ang angkan nyo na pagsilbihan ng maayos at totoo ang mga Pilipino, magsipag-alisan kayo. Dahil katulad yan, isang batang congressman pumapalag. Vocal lang yan. For sure may iba pa na hindi lang nagsasalita. Tama mga kababayan? Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.